love, let this passionate love be in our hearts, O Holy Spirit, and we pray na hayaan mo po, Panginoon, yung mensahe mo ang patuloy na mahasik sa aming pong mga puso. We thank you, Lord God. We love you. All this we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise God. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Can you greet yung inyo pong nasa katabi? Sabihin niyo po, I'm glad that you're here. Amen. Isa pong kagalakan na muli po makasama ang bawat isa po sa atin. At tunay nga po makikita po natin na marami po tayo ngayon sa lugar na ito. At hayaan po natin na sa ating pong pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon ay ihanda po natin ang ating pong mga Bible, mga notebook at ating pong mga ballpen sa ating pong pag-aaral ng Word of God. Praise the Lord. Ngayon pong month of February, ang ating pong theme, makikita po natin, theme po natin sa Jesus Lord Church Worldwide is Revival, a call to passionate love. Okay? Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Revival, a call to passionate love. At yan po'y kinuha sa Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Matthew 22, verse 37 to 38 says, kung buklatin po natin ang ating pong mga Bible, mga Biblia, sabi po dyan is, love the Lord your God with every passion of your heart. Okay? Love the Lord your God with every passion of your heart. Ito po ay sa The Passion Translation. With all the energy of your being and with every thought that is within you. That is the great and supreme commandment. Ngayon pong month of February, nakikita po natin marami po yung mga nakapula. At ngayon pong February again ay pinagdiriwang po natin Hearts Month. Inaalala po natin ang patungkol sa pag-ibig, patungkol sa love. And this is the time of year na sineselebrate po natin yung salitang pagmamahal. Either if it is the love for a husband or for your wife, the love for your parents, the love for your parents to your children, the love for siblings sa mga magkakapatid, or the love of friends. Kaya po marami pong mga activities ang nagawa po this month of February. Coming ito pong sa mamaya pong hapon, 1:30 p.m. Kung kayo po ay may asawa, may asawa na, ay ini-invite po namin kayo sa atin pong Couples Fellowship this coming afternoon, 1:30 p.m. Kung kasama nyo man po ang inyong asawa o hindi, baka po OFW, pwede rin po kayong sumama dito po sa ating Couples Fellowship. Basta kung meron po kayong asawa, nasa couples na po tayo, you are invited. Mamaya pong hapon, 1:30 p.m. dito po sa ating annex building. So yan po yung ating activity later on. But sa ating pong pag-aaral, nito pong patungkol po sa love, revival, a call to passionate love, is we need to know first the biblical principle about love. Alamin po natin ano po yung principle, ano po yung definition, ano po yung pagkakaturo ng Biblia patungkol po sa pagmamahal. Why? Because we have a different definition of love. Pag tiningnan po natin yung biblical definition of love ng Bible at saka po yung definition ng love ng mundo. May difference. Okay? And this time, we need to know first yung mga issues. Ano po ba yung issues pagdating ng love sa ating kapanahunan? Ang pagmamahal po ay i-define ng mundo sa mga maling kaparaanan, maling definition when we compare it with the definition of the world and definition of love na sinasabi po ng Bible. Meron po tayong ang definition ng mundo na kung saan ay issue po sa pag pinag-usapan po natin ang pagmamahal is ilang pong mga issue pagdating po dito. Meron po tayong homosexuality. Issue po ito ng mundo na kung saan i-define nila, di po ba yung samahan ng homosexuality, yung LGBT, sinasabi nilang meron silang katagang love is love. No? Baka po napapakinig po natin yan. Love is love. Kahit na ikaw ay lalaki, mahal mo ay kapwa lalaki, still love is love.
Okay? O babae ka, mahal mo kapwa babae, still love is love. Kaya sinasabi na sa mga Kristiyano, di ba sinasabi nyo, God is love. Pero, yun po yung definition ng mundo, but still, meron pong definition ng pagmamahal ang ating pong Panginoon. Okay? So, ang lahat pong ito, ng issues ng mundo, is immorality. Pagdating po sa Bible, immorality, it means unfaithfulness. Ang definition, ang nagiging definition, kumbaga po nakokorrupt yung definition ng pagmamahal because of the immorality na rampant sa mundo. Ngayon po, katulad ngayon, sa pa po ang makikita po nating issues pagdating sa pagmamahal, yung lust. Ang lust po, minsan sa mundo, it is interchangeable with love, or napapagpalit. Pag mahal mo, may lust. So we need to differentiate anong ibig sabihin ng lust sa love. Anong ibig sabihin ng pita ng laman sa pagmamahal. Sa mga singles. Sa mga singles na nandito, meron po bang mga singles na nandito? Taas ang kamay, yung wala pang asawa. Meron ba? Taas ang kamay. Yeah, meron. Meron po mga singles. We need to be aware, to be careful sa mga enticing words na ibinibigay sa atin ng ibang mga tao. Why? Because the enemy wants to corrupt us. The enemy wants to differentiate, the enemy wants to place this meaning of love na hindi pala siya totoong meaning ng love, inilalagay ng kaaway. Ang nilalagay ng kaaway, yung meaning ng love ng mundo sa atin. So, we need to be careful. Maging maingat po tayo. Lalo na po, sa mga singles na hindi po tayo madaling maakit ng kaaway. Hindi tayo madaling kiligin. Sinabihan ka lang, baby. Una po palang may nag-chat sa'yo, baby, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Dito na ako. Ka na agad? Nafo-fall ka na kagad. So we need to be careful. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Yan. Mag-ingat po tayo sa mga enticing words. Sa mga kalalakihan, ganun din naman po. Ingat po tayo sa mga binibitawan nating mga salita. Baka naman tayo ay nagiging pa-fall din. Sabi mo sa katabi mong lalaki, wag kang pa-fall. Kasi nagpapa-fall tayo. Ano po yung pa-fall? Kumbaga ay, ano po ba yung pa-fall? Kumbaga ay nagiging sweet ka, pero wala ka namang intensyon. Okay? So yun po ang iniingatan po natin. Pagdating po natin sa courtship, tandaan po natin, most especially sa mga kabataan, ang courtship, ang end goal lagi ng courtship, pag manliligaw ka, is yung end goal niya is marriage. Kaya ka manliligaw, kasi gusto mo magpakasal. Tanong mo sa katabi mo, handa ka na ba magpakasal? Pag handa ka na magpakasal, pwede ka nang manligaw. Kasi ang end goal, again, ng courtship, hindi yung courtship, kilig-kilig lang. Parang may nag-chat-chat sa akin. Hindi. Ang courtship, end goal is marriage. So, if you are ready for marriage, that's when you enter courtship. Kaya po, dapat, pag ikaw manliligaw, ihahanda mo lahat ng aspeto. Kasi, pupunta ka dun sa, yung sinasabi po ng mga matatanda, ano po sinasabi? Yung lalagay sa tahimik. Tahimik nga po ba? Yung lalagay sa tahimik, yun entering relationship. Kaya po sa mga kabataan, ngayon kasi, ang disadvantage ng maganda yung communication, mabilis yung communication, nasisira po yung design ng Panginoon when it comes to courtship, when it comes to relationship, when it comes to marriage. Kaya po sa mga kabataan, sa mga young adults na narito, if you want to enter a relationship, kailangan ipanalangin mo muna. Importante po yun. Wag yung kinilig ka lang, nakita mo, wow, pogi. Wow, pogi. Wow, maganda. Ka na agad. Larga ka na kaagad. Enter ka na agad ng relationship. Kaya maraming broken hearted. Kaya maraming nasasaktan. Kasi hindi napapag-pray. Kaya sabi mo sa katabi mo, ipag-pray mo. Ipag-pray muna natin. Sa mga kabataan po muna ako, kailangan ipag-pray and you ask the Word of God. Hanapin mo sa salita ng Panginoon. Naalala ko po, bago ko po ligawan si Sister Crisel, aking asawa, hiningi ko po sa Lord,
Ano pong message mo? Talaga po, hiningi ko po sa word ng Lord. Lord, itutuloy ko ba? Sabi ko, Lord, magpapaalam ako sa kanyang magulang. Bago ko po siya maging girlfriend. Nagpaalam po muna ako sa magulang niya. At saka po sa pastor, kasi siya po ay taga Batangas. Nagpaalam din po ako sa pastor ni na Sister Crisel doon sa Batangas. Nagpaalam din po ako syempre sa aking magulang. Pero bago po yun, hiningi ko po muna sa Lord, Lord, liligawan ko po ba ito? At dinala ako ng Lord sa isang verse, Ezekiel. At doon po natagpuan ko na siya nga po yung plano ng Lord para sa akin. So it is important when you enter relationship, kasi hindi po basta-basta ang relationship, hindi yan basta, di ba, sabi nga ng matatanda, hindi yan parang kanin. Pag ikaw ay nag-asawa, hindi yan kanin na pag mainit, iluluwa mo. Ganun po pag nag-asawa. Ganun din po, when you enter relationship, we need to pray and ask the word of God. Sa mga youth na naririto, ipanalangin po natin and ask the word of God. And you ask yourself, tanong mo po sa sarili mo, will this relationship help me be closer to God? Yung relasyon ko bang ito, pag tinuloy ko yung relasyong ito, mas mapapalapit ba ako sa Diyos? O magiging dahilan siya para mawala ako sa Diyos? God's plan for us is to be closer to Him. Kaya dapat lahat ng desisyon na ginagawa natin is guided by the Lord. Since ang plano ng Panginoon sa atin ay the best, at alam natin na ang plano ng Panginoon ay mapalapit tayo sa Kanya, if doon tayo pupunta sa isang relasyon na lalayo tayo sa Panginoon, hindi yun yung kalooban ng Lord para sa'yo. Meron pong mga example tayo mamayang mababasa na kung saan, because of wrong relationship, yung kagandahan ng plano ng Lord sa kanilang buhay nawala because of wrong relationship. So it is important for you to ask this question if you are going to have a relationship with someone. Is that relationship makes me grow closer to the Lord? Kasi if it will make you grow closer to the Lord, it means that's the plan of God. Hiningi mo sa Panginoon yung mensahe niya, hiningi mo sa Panginoon yung approval niya, yung blessing niya sa relasyon na meron ka o magkakameron ka, that's the plan of God. And don't forget sa mga kabataan, sa mga young adults. Mga young adults, pag ikaw ay mag-e-enter na ng relasyon, syempre sabihin mo sa iyong magulang, baka naman nag-enter ka na kagad, di ba? Sa mga magulang, gusto po nating malaman na yung ating mga anak ay mag-e-enter ng relationship. Kahit anong tanda mo na. Ako po yung nagpaalam, 26 years old. Tama ba, Crisel? 26 na, 26 years old na po ako noon. Sasabi mo, 18 years old na naman po ako. Ako ay in legal age na, pero sige, sasagot ako ng ganito, liligawan ko ng ganito. Much better pagpaalam po natin sa mga magulang, sa mga young adults. Pagpaalam natin sa mga magulang natin, siyempre sa magulang din ng ating magiging kasintahan, pagpapaalam po natin sa ating mga magulang. At pag ikaw ay leader, pag ikaw ay worker, mas maganda ay pagpaalam din natin kay pastor. Hindi yung malalaman na lang leader natin, ikaw pala ay may boyfriend na, may girlfriend ka na, walang kaalam-alam. At least, merong blessing, mapapag-pray, mapapayuhan, mag-guide ka. Yun po yung importance na tayo po ay guided ng church, guided ng Panginoon when we are entering relationship. Because this time is very crucial time. Again, because love is corrupted by the world. Ang definition ng love is corrupted by the world, na napakarami po sa mundo ang sumisira ng tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. We have our internet. Ang internet, kahit anong buksan mo, makikita mo, immoralities, makikita mo in just a click of a button. Sa movies, sa TVs, pinapakita ngayon nila sa mga movies, yung mga malalaswa na mga scenes, pinapakita nila sa mga movies, sa mga TV shows. Sa social media, ganun din. Sa mga advertisement na nakikita natin, sa mga billboards, nagkalat ang mga billboards na nakikita natin na indecent yung kanilang mga pananamit. Sa fashion, sa mga sinusuot ng mga tao ngayon. The world is corrupting the real meaning of love
But as Christians, we have to differentiate ano po ba yung tunay na ibig sabihin ng pagmamahal based on the Word of God. And because of this corruption, malala po, nagkakameron ng premarital sex. Iba't iba pong mga outcomes because of this. Premarital sex is sex outside of marriage. Ang sexuality is beautiful. Wag po tayo magkakamali. Sexuality is beautiful when it is confined in marriage. Because sexuality is defined by God. Na dapat siya ay sa isang lalaki, sa isang babae, na sa loob ng isang kasal. Pinag-isa ng Panginoon. But when we place that sexuality outside of marriage, naging premarital sex na rampant sa panahon natin ngayon, nagiging kasalanan yun. Nagiging immorality yun. Pag na-involve tayo sa ganong bagay, it is a sin from God. Or it is a sin against God. Isa pong statistics na ginawa ng Philippine Statistics Association, tama po ba, PSA, since 2021 at hanggang ngayon, alam niyo po yung mga nabubuntis na 15 years old below, tumaas po ng 35%. Imagine, 15 years old below, around 3,000 ang cases, 3,000 mahigit ang cases na kung saan 15 years old pa lang na-involved na sa mga ganitong bagay because of social media, because of internet, na-corrupt yung kanilang pag-iisip. Masyado naging liberated. Parang ang Pilipinas ay nagiging katulad na ng Amerika, liberated ang mga bata, 15 years old below, nabubuntis. At ang pinaka-bata na nabuntis, last year, 13 years old. Imagine, 13 years old, parang high school pa lang yun, no? High school ba? First year? First year high school? Imagine kung gaano po katindi yung nangyayari sa ating mundo. Now we go sa naman po, sa mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, we need to take care of marriage as well. Because meron ding immorality pagdating sa world's view na kung saan ay nagkakameron, marami pong mga cases ng infidelity. Ano po ibig sabihin nun? Yung cheating, yung may asawa ka, and yet may boyfriend, girlfriend ka pang sa ibang lugar. Ingatan po dapat natin ang mga mag-asawa, adultery, na kung saan po ay na-involve tayo sa iba outside of marriage. Matthew 5 verse 28 speaks of turo ni Jesus. Now Matthew 5:28 says, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully," kung sino man ng isang lalaki, sinasabi dito kasi lalaki, anyone who looks at a woman lustfully, yung may pagnanasa, sabi dyan, has already committed adultery. Na-commit na agad yan. Lustfully has already committed adultery with her in his heart. So we need to take care of our testimony. Ngayon po, because of this corruption na ginagawa ng mundo, marami na rin pong mga cases ang mga nagsasama kahit hindi kasal. Again, ang panuntunan po ng Panginoon sa gantong pagkakataon is kailangan married couple, pinag-isa ng Panginoon. Pero kung tayo po'y gagaya sa design ng mundo na okay mag-live-in, okay lang na hindi tayo kasal, basta mahal natin isa kasi love is love nga eh. Still, it won't give God glory. Still, it's a sin. It's an immorality. Even when we are inside the church, baka po meron sa atin na nandito sa sitwasyon na to. It's not yet too late for us na mag-repent at ayusin po, itama po yung ating sarili, itama po yung ating mga relasyon. So kung meron man po sa atin na naandun sa relasyon na yon, na hindi kasal pero nagsasama, itama po natin yon. Kailangan po nating magpakasal. Kaya po advertisement na rin, after po ng ating anniversary, meron po tayong event
na kung saan po ay mass wedding. Magkakameron po tayo ng mass wedding dito sa church. Kung kayo po ay gusto nyo na pong magpakasal at nahirapan po kayo, siguro walang pera, di ba? Kasi iniisip na pagkasal, kailangan magarbo, 1 milyon ang gagastusin. Kailangan ganito, ganyan. Pero kung wala po tayong resources na ganon, meron po tayong mass wedding sa month po ng May. Ang kailangan lang po natin ay yung Senomar, birth certificate, tsaka marriage license. Yun lang po yung ihanda po natin. Pwede po tayong pumunta dun sa gatekeepers kung magpapalista po tayo. So kung nandun po kayo sa sitwasyon na meron tayong ka-live-in, hindi po tayo kasal, nagsasama po kayo ng matagal ng panahon, it's now the time for us na itama po yung pong pagkakamali na nagawa po natin. Okay? Na tayo po ay pupunta dun sa design ng Panginoon patungkol po sa pagmamahal. We need to differentiate the world's view from the biblical view about love. At sinabi naman po yan sa 1 Corinthians 13, ang ating pong title na pag-aaralan today is Igniting Love Revival. Igniting Love Revival on 1 Corinthians 13. Alam po natin that this time is the time of revival. Binubuhay muli ng Panginoon yung mga namatay, patay na puso para sa Kanya, patay na commitment sa Kanya, and now God wants to revive that love, that genuine love na tinuro ng Panginoon sa ating banal na kasulatan. I-revive po yun ng Panginoon sa ating pong mga komunidad at sa ating pong bawat isa. 1 Corinthians 13, basahin po natin. Sabi po dito, 1 Corinthians 13, if I speak in the tongues of man or of angels, but do not have, sabi po dyan, yan, if I speak in the tongues of man, in the tongues of angel, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Next verse. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Next verse. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Next verse. For love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Next verse. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Next verse. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Next verse. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Yung last verse na lang to, love never fails. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's the definition of love with regards sa ating Panginoon. That's the real definition of love. Kanina pong umaga, sa morning service, pinag-aralan po namin yung definition ng love based on 1 Corinthians 13. Ngayon naman po is, ang katanungan po na ating pag-aaralan is, where should love overflow? Where should love overflow? Saan po ba sa ating mga tao, bilang mga tao, saan po ba dapat nag-uumapaw ang pag-ibig? Or merong pag-ibig? Based on 1 Corinthians 13. Number one, where does love overflow? Una po is our words. Our words. Sabi niyo po, words. Yan. 1 Corinthians 13 verse 1. Sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 1, if I speak in the tongues of man or of angels, ako man ay nagsasalita with the language of man, with the language of angels. Pero kung wala akong pagmamahal, o yung salita ko, yung labi ko, ay walang pagmamahal, sabi po dyan, I am only a resounding gong.
Anong ibig sabihin ng resounding gong? Resounding gong parang umaalingaw-ngaw na tunog na walang saysay. Resounding gong or a clanging cymbal. Okay? So, ibig sabihin po dito, ang pagmamahal, kailangan nag-overflow sa ating mga salita. Our words that we utter should have love in them. Sinasabi natin, sa pagkausap natin sa ating mga mahal sa buhay, there should be love. May pagmamahal. Kaya ang katanungan po is, ano po ba yung namumutawi sa ating pong mga labi? If we want to have this love revival, yung revival, ma-revive yung definition ng love ng Lord sa ating mga komunidad. Kailangan yung tunay na definition ng love, yung genuine kind of love, be heard in our words, sa ating pong mga salita. Subpoint po natin, paano po mamumutawi o paano mag-overflow yung love sa ating pong mga salita? Letter A, we should not misuse the name of the Lord. We should not misuse the name of the Lord. Exodus chapter 20 verse 7. Sinabi po sa Exodus 20 verse 7, sa 10 Commandments during the time of Moses, sabi, do not misuse the name of the Lord. Because the name of the Lord is very special. No? Ang pangalan ng Panginoon ay very special. Kasi ngayon, naging expression na yung pangalan ng Panginoon. Bakit? Kunyari, may napasabit sa buhok mo, OMG, di ba? Yun yung mga expression eh. Oh my God. Di ba? Nagiging expression yung pangalan ng Panginoon. Na special yung pangalan ng Lord, nawa sa atin, hindi natin gamitin, hindi natin baliwalain yung pangalan ng ating Panginoon. We treasure the name of the Lord. Pinapahalagahan natin yung salita, yung pangalan ng Panginoon. Ano? O sa Tagalog, minsan nasabi, Diyos ko po. Kahit, di ba, minsan hindi naman siya importante. Kasi naging expression na mga Pilipino, Diyos ko po. Nasasabi na lang natin yung pangalan ng Panginoon. Even sa, hindi naman, hindi sa tamang kaparaanan, natatawag natin ang Panginoon. O ano pa yung expression natin, mga Pilipino? Yung, ano pa bang expression? Yung Jesus Maria Chan? Jesus Maria Jose. Jesus Maria Joseph. Yan. Expression din yun eh. Still, nagagamit natin yung name ng Panginoon. Still, we're using the name of the Lord in vain. We are misusing the name of the Lord. So it's a teaching for us. Tawagin natin ang Panginoon in times of trouble. Tawagin natin ang Panginoon. Tawagin natin ang Panginoon kung kailangan natin siya. Pero yung sa mga bagay na hindi naman, kumbaga naging expression na lang natin, iwasan po natin yun. Okay? We should not misuse the name of the Lord. Because again, the name Jesus is very special. Pinapahalagahan. Letter B, should not curse. Para mag-overflow ang love sa atin pong mga words, we should not curse. No? Kailangan po ay hindi na po tayo nagmumura. Hindi na po tayo nagsasabi ng mga bad words. James 3 verse 9 to 11. Sabi po sa James 3 verse 9 to 11, okay? Sabi po sa James 3 verse 9 to 11, with the tongue, we praise our Lord and Father. Gamit po yung ating mga dila, yan no? With the tongue, we praise our Lord and Father. Pumupunta tayo dito sa Sunday. We are worshiping the Lord. Kumakanta tayo. Di ba? Kumakanta tayo. Salamat, salamat. O, di ba nagpapasalamat tayo sa Lord? We praise the Lord with our words. Sinasabi ni James, we praise our Lord and Father. And with it, with the same tongue, with the same lips, yung nagpupuri sa Panginoon na mga labi. Ang nangyayari po ay with the same lips, with it, we curse human beings. Nagdadala tayo ng curse sa ibang tao by our words as well. So tinuturo ni James dito, since we are Christians, we are followers of Christ, nawa yung mamutawi po sa ating mga labi ay papuri sa Panginoon. Mamutawi sa ating mga labi is yung pag-bless
sa ating kapwa. Hindi yung ikinukurse natin ang ating kapwa. Sabihin niyo po sa inyong katabi, God bless you more and more. Blessing po, dapat yung mamutawi sa atin. Out of the same mouth, sabi po dyan, ituloy ko po, James 3, out of the same mouth, come praise and cursing, my brothers and sisters. Sinasabi ni James, sa isang bibig, nandun yung pagpupuri sa Diyos, nandun din yung pagsusumpa sa kapwa. My brothers and sisters, sinasabi niya, this should not be, hindi dapat ganito. Dapat itama natin ang ating salita. Dapat itama natin yung ating sinasabi. Dapat iwasan na natin, tanggalin na natin sa bokabularyo natin yung mga murang salita. Yung mga salita na paglalait sa iba, yung pagmumura sa ating kapwa, tanggalin po natin yon. For us, para po sa atin, mag-overflow yung love. We should not curse. Verse 11 ng James 3 says, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Pwede po ba sa isang bukal, ang bubukal na tubig doon ay tubig na maalat at tubig na fresh, tubig na wala pong lasa? Hindi. Kasi sa isang spring, either iyan po ay tubig na tabang o tubig na maalat. So sinasabi po dito sa ating pong pananalita, kailangan when we are praising the Lord, since alam po natin na dapat yung ating pananalita should overflow with love, tinatanggal po natin yung cursed words. Ngayon po, di ba, alam natin sa mga virals na mga awitin, mapapakinig natin. Before po kasi, minsan sa base view, sa amin po minsan, matagal-tagal na po ito, may sound system yung aming kapitbahay, ang lakas. Yung pinapatunog niya, puro yung kanta ay puro mga mura, ang sakit sa tenga. Before po, sa mga metal, mga rock, sa mga rap natin, napapakinig yung mga murang salita Pero ngayon, nagiging viral na rin kahit mga love song, pinapasukan nila ng mga murang salita. Ngayon, merong mga viral na songs ngayon, marami ang nakikinig. Mga mura na salita, sakit sa pandinig. Pag ako po nakakapakinig, sobra sakit sa tenga. Nawa po, hindi po natin ine-entertain yung mga ganong klaseng mga kanta. Because what we feed ourselves, kung i-feed po natin ang ating sarili with those kind of things, with those songs, with those yung pinapanood natin, with those medias na pinapanood natin, kung iyon po yung i-feed natin, yun din po yung lalabas sa atin. So we need to be careful. We need to be careful sa ating pong mga pinapakinggan. Yung ating nilalike, baka po yung ating mga nilalike sa social media, ganun din. It promotes curse words, it promotes immorality. We need to be careful. Letter B. Next, letter C. Para po mag-overflow ang love sa ating pong pananalita, our words should not destroy others. Ang ating pong salita ay dapat po hindi mangwasak ng ibang tao. James 3 verse 8, but no human being can tame the tongue. Sabi po sa James 3 verse 8, wala daw pong sinumang tao ang kayang magpabago o magpalumanay sa kanyang dila. But no human beings can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Imagine, sabi po ni James, ang ating pong mga dila, ang ating mga words can be a poison. Pwedeng ikamatay ng iba, pwedeng ikasira ng iba because of our words. So be careful on what we are saying na hindi po tayo makasira ng iba. Hindi po tayo makapag-destroy ng iba. Naalala ko po nung bata ako, first day of class, ako po ay hinatid ng aking magulang sa klase. Elementary po ako noon. Meron pong, siyempre hindi pa magkakakilala, meron pong isang siga doon sa aming klase. Sisiga-sigaan, alam mo, na malaki, tapos ay medyo maano yung mukha. Mukha siya siga. No? Nandun siya sa may likuran, sa may pintuan. Ngayon, nung dumaan ako, alam ko yung asta, siga to. Ako po, makulit ako nung bata, nasa school. Sabi ko dun sa isang kaklase namin, sabi,
Uy, sabi nun, hindi ka daw papalag sa kanya. Sinabi ko, pero hindi tunay. Sinabi ko lang, hindi ka daw papalag sa kanya, ikaw daw ay maliit, sabi. Ano nangyayari? Dahil dun sa salita ko, nagpanuntukan yung dalawa. Naku, natakot po ako. Natakot ako pagdating ng teacher namin, bakit kayo nag-aaway? Hindi pa ako kasama. Kasi ako lang po ay nagpaapoy nung sunog na yun eh. Buti po, nandun ang mami nasa labas, ako'y naiyak. Hindi ko po alam, sasabihin ko. Wala pa ako napag-sharean, ngayon lang. Imagine yung words na sinabi ko lang dun sa isa. Uy, sabi nun, mayabang ka daw. Nagsuntukan na sila. Bata po yun. Lalo na po ngayon, di ba? Pag matatanda, minsan we need to be careful as well sa sinasabi natin sa ating kapwa. Because it can be a poison. Pwede pong ikasira ng isang tao. We need to be careful sa ating mga sinasabi na hindi na po tayo nagsisinungaling. Because yung lying, yung pagsasabi ko po noon, nung bata ako, nagsinungaling ako noon, na sinabihan ko yung aking kaklase ng isang kasinungalingan, nakasira po yun. Ganun din po sa ating mga relasyon. We need to tell the truth. Because the truth set us free. Yung sinungaling, pagsisinungaling sa ating asawa, sa ating mga pamilya, pagsisinungaling nakakasira. It will destroy. So, part of not destroying others is we need to speak of the truth. Dapat hindi na po tayo nang backstab. Ano po yung backstab? Yung nakatalikod kung ano-ano sinasabi mo. Yan naman ganito. Ganito naman yan. Pero pagdating, yung pogi-pogi mo, ang ganda-ganda mo. Di ba? Minsan ganun. Kumbaga ay backstabbing. Nakatalikod siya, tinitira mo siyang patalikod, sinasaksak mo siyang patalikod. Nakakasira po yun ng relasyon. Kaya nga po, di ba, sabi nga po ng matatanda, ang salita ay matalim. Matalim po yung magsasabi ka lang, minsan masakit. Words can sometimes hurt us more than physical pain. Yung mga salita po natin, minsan mas masakit pa siya kaysa ikaw ay suntukin, ikaw ay hampasin. Minsan mas masakit pa yung pananalita. Kaya we need to be careful sa ating mga pananalita that it should not destroy others. James 1 verse 19. Sabi po sa James 1:19, isa pong paborito kong verse. Sabi ni James again, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen." Kailangan daw ang bawat isa. Nakikita niyo po all throughout kay James, marami po kay James Siguro yung mga Kristiyanong tinuturuan ni James kung ano-anong mga sinasabi. Laging madaling magalit at laging nagsisiraan. So sabi ni James, everyone should be quick to listen. Madali kang makinig. Mabilis kang makinig sa mga mahal mo sa buhay. Mabilis kang makinig sa iyong asawa. Kung katabi mo ang iyong asawa, sabihin mo, makinig ka sa akin. Kailangan hindi po natin sinasaraduhan ang ating tenga sa ating asawa. Hindi po natin sinasaraduhan ang ating communication sa ating asawa. Okay? Kasi lagi silang naghahanap ng communication. Okay? We need to be quick to listen, mabilis makinig, slow to speak. Sabihin mo sa iyong katabi, mabagal magsalita. Bakit? Bakit po mabagal magsalita? Pag mabilis kang magsalita, anong ibig sabihin ba ng mabagal magsalita? Iniisip mo muna anong sasabihin mo. Hindi yung naisip mo lang ganito, sanabi mo na agad sa asawa mo Ituloy po natin. Kasi sabi po dyan, slow to speak and slow to become angry. Hindi mabilis magalit. Sabihin mo sa iyong katabi, kung asawa mo ang iyong katabi, huwag ka nang magalit. Wag dapat po tayong mabilis magalit. Kasi anger, ang pagiging angry, ang pagiging magalitin. Kung anong maisip mo, yun agad yung sasabihin mo. Kahit hindi pa na-proseso ng iyong utak, ang sasabihin mo, nasabi mo na agad dahil sa iyong pagkagalit, ano nangyari? Lumayas tuloy ang iyong asawa. Di ba? Hindi lang sa salita. Pag ikaw ay nagalit, sinasabi ni James, huwag kang madaling magalit. Bakit? Kasi minsan, nakakagawa tayo ng bagay na hindi naman natin gusto, but because we are angry,
nagagawa natin yung hindi magandang bagay. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda because you're angry, nakakagawa tayo ng bagay na may hindi maganda. So how would love prevail kung tayo po, sinasabi ni James, ay mabilis tayong magalit, hindi tayo nakikinig, mabilis tayong magsalita? How can love prevail? God is teaching us, na maging malumanay, maging patient. Kaya nga, di ba sinabi sa kanina, definition ng love, love is patient. Pasensya, mapagpasensya. Sabihin niyo sa iyong katabi, pasensya na. Mapagpasensya. Hindi madaling mapikon. Hindi madaling mapikon. Hindi madaling ma-high blood. Sabi nga po kanina namin sa first service Siyempre, na-high blood ka. Pag na-high blood ka, wag kung ano-anong sabihin mo. Kasi baka masira yung relasyon. Masampal ka pa ng asawa mo. Uminom ka na lang nung pineapple juice para bumaba yung high blood. Bumaba yung high blood. O kaya yung losartan nga ba? Losartan. Lagi may baon pag hina-high blood. Kasi ingat po tayo. Lalo-lalo na po sa mga drivers. Sino pong mga drivers na nandito? Amen. Yung mga driver, pag kayo po'y nagmamaneho, di ba, minsan nakakagalit, biglang may magkakat sa'yo, munti ka na mabangga. Minsan kung ano-ano pang sasabihin mo dahil sa galit mo. Meron pong mga kaso, di ba, bumababa pa ng sasakyan, may daladalang tubo. Mga jeepney driver, may daladalang tubo, sobrang galit. Di ba, manghahamok pa ng away. Dahil sa galit. So we need to be careful. We need to be careful as followers of Christ. Sa tingin po ba natin, in that situation, makikita natin yung pagmamahal? I don't think so. Hindi po natin makikita ang pagmamahal sa panahon ganon. So, pag nagalit ka, kalmahin mo yung sarili mo. Sabi mo ulit sa iyong katabi, chill ka lang. Palamigin yung ulo. Palimigin yung ulo. Pag mainit ang ulo, palamigin mo muna bago ka magsabi ng salita. Bago ka mag-decide. Bago ka gumawa ng aksyon. Para maingatan po natin ang ating mga sarili. We should not destroy others. We should not destroy others so love will overflow in our words. Letter D is love. Kailangan po yung words natin should not be immoral. Our words should not be immoral. Ephesians 4, verse 29. Ephesians 4, verse 29 says, do not let any unwholesome talks come out of your mouth. Sinasabi naman dito ni Paul sa mga taga-Ephesians na wag mamutawi sa iyong labi yung mga hindi magagandang salita. Yung mga salita na green. Ito po, very rampant pagdating natin sa office, pagdating mo sa mundo. Nagjo-joke yung iyong katrabaho ng green, may double meaning, mga malalaswang joke, masasamang pinag-uusapan. Sinasabi po ni Paul that we should remove ourselves from that instance. Hindi tayo yung tatawa dun sa joke, hindi tayo makikisama dun sa pagjo-joke nila, nakikisama ka pa, Kristiyano ka. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful. Ang mamutawi sa ating mga labi, yung makakatulong sa iba. For building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. No? So we need to discipline ourselves, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan. Pagdating natin outside the church, makakarinig tayo sa ating mga katrabaho ng mga ganong klaseng mga conversation, alsin po natin yung sarili natin doon. Wag po, baka po tayo pa yung nangunguna. Naku, wag naman po sana. Pag ikaw pa ang nangunang nagjo-joke ng bastos, naku, wag naman po. Kasi hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. So we need to be careful. We need to be careful na hindi po nagmumula sa ating mga labi yung mga immoral things. So that is number 1, our words. Paano po mag-i-ignite yung love revival? Dapat po mag-overflow ang pagmamahal sa ating pong pananalita. Number 2 is our gifts.
our gifts. Sabi po sa verse 2, 1 Corinthians 13 verse 2, if I have a gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountain, but do not have love, meron man akong gift na mga ganito, talento na ganito, binigay ng Panginoon na gift through the Holy Spirit. Binigyan ka ng gift, pero kung walang pagmamahal sa'yo, sabi dyan ni Paul, I am nothing. Ako'y wala. 1 Corinthians 12 verse 7 to 11, makikita po natin sa 1 Corinthians 12 verse 7 to 11, yung mga gifts na binigay po ng ating Panginoon. Na binigay po ng Holy Spirit sa mga Christians to help build the church. Sabi po dito, now to each one, the manifestation of the Spirit is given to the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom. Okay? My wisdom, my knowledge, by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gift of healing by the one Spirit. To another, miraculous power. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirit. To another, speaking in different kinds of tongue. And to still another, the interpretation of tongue. All these are the works of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines. So we can see here the gift of the Holy Spirit. Makikita rin po natin some other gifts, Romans 12 verse 3 to 8, 1 Corinthians 28 to 30, chapter 28 to 30, at Ephesians 4 verse 11. So sinasabi po natin dito is yung mga regalo na binigay sa atin ng ating Panginoon. The gift of speaking in tongues, the gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of faith. If we all have this, pero walang pagmamahal sa Diyos, sabi po dito, I am nothing. Gift of God, we need to remain in God's presence. Kailangan pong para mag-glorify natin ang ating Panginoon, para mag-overflow ang love dun sa regalo ng Panginoon. We need to remain in the presence of God. We need to remain in love with God. Ano pong example niyan? Si King Solomon. King Solomon has a great gift. Alam po natin nung pinapili kung alin yung pipiliin ni Solomon na mga regalo. Is it wealth? Is it popularity ba? Or is it wisdom? Pinili ni Solomon is wisdom. Kaya si Solomon naging wisest king. Hindi lang mga Israelita ang nakakakilala kay Solomon. Even sa malayong mga lugar, alam nila na napakatalino nung haring ito, si King Solomon. Sobrang talino ni Solomon. He was wise. Ito yung regalo sa kanya ng Panginoon. That's why sinulat ni Solomon yung books of Proverbs. Alam natin sa books of Proverbs, napakadaming mga words of wisdom. Mga words of wisdom, timeless words, na kung saan even sobrang tagal nang naisulat, and yet, it still applies today. Hindi naiisip ng normal na tao yung naisip ni Solomon because he's wise. The Songs of Songs, sinulat din ni Solomon, in which in-illustrate ni Solomon yung pagmamahal ng ating Panginoon sa church. Ecclesiastes. Okay, so sinabi nila na sinulat din ito ni Solomon because Ecclesiastes talks about the purpose of life. Ano ba tayo? Bakit ba tayo nabubuhay dito? Imagine, ang hirap ng mga tanong na, ang hirap ng tanong na sinagot ni Solomon. But because of wisdom na nagmula sa Lord, marami siyang natulungang mga tao. Isa pa sa mga accomplishment ni Solomon ay ibinuild niya yung temple ng ating Panginoon. He built the temple of the Lord. Now, in 1 Kings chapter 10, makikita po natin sa 1 Kings chapter 10, there was a Queen of Sheba. Queen of Sheba, isang lugar na kung saan po nalaman ng isang reynang ito na si Solomon ay matalino at very popular, very wealthy. So, ang ginawa ng Queen of Sheba, pumunta siya from Sheba going to Israel. Pinuntahan niya si Solomon. Verse 1, sabi po dito, sa verse 1 ng 1 Kings, is she came to test Solomon with hard question. So imagine, pupuntahan ka ng isang reyna at ang gagawin lang ay tatanungin ka ng mahirap na mga tanong.
She came to test Solomon with a hard question. Matindi po ang wisdom na meron po si Solomon. At pagbabasahin po natin yan, yung 1 Kings 10, makikita po natin na nagawa naman po ni Solomon yung mga dapat niyang gawin. Na-impress itong Queen of Sheba. Na-impress siya. Dahil Solomon was gifted. Binigyan siya ng gift ng Lord. He was filled with wisdom. But sadly, ilang panahon nang lumipas, ang problema kay Solomon, even though he was the wisest king sa Israel, kung sabihin na natin sa lahat na naging hari, siya yung pinakamatalino. But his heart led to his downfall. Yung puso niya yung naging dahilan kung bakit masira si Solomon. Bakit? Ano po bang nangyari? Si Solomon, nagkameron po ng asawa. Ang rule or ang law ng Panginoon, sabi po dito, first is Deuteronomy 7 verse 34. Deuteronomy 7 verse 34, sinasabi ng Lord sa mga Israelites, Deuteronomy, time of Moses, sabi nila, dapat kayong mga Israelites, don't intermarry. Ibig sabihin ay, ang aasawahin nyo, kapwa nyo mga Israelita, with the same faith. Kasi pag ang inasawa nyo, mga Canaanite, iba yung Diyos na pinaglilingkuran nila, ang mangyayari, malilito kayo, maguguluhan kayo, at the end, mawawala kayo sa akin. Mapapapunta kayo sa kanila. 7 verse 34, they would turn away your sons from following me to serve other gods. Kaya sabi, ang rule ni God sa mga Israelites, ang law ni God sa mga Israelites, don't intermarry the Canaanites. Doon lang kayo sa mga Israelites with the same faith. Iniingatan ng Panginoon. Kaya lang, itong si Solomon, ang problem kay Solomon, ang pinakasalan niya, mga iba't ibang lahi. May napakasalan siyang prinsesa ng Egypt, may napakasalan siyang mga taga-Canaanite, iba't ibang lahi. So, yung mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga asawa niya, naging problema ngayon sa kanya. Ano pa po? Sabi po dito, Deuteronomy 17 verse 17a, another law ng Panginoon with regards sa mga hari. Ito po sinabi ni God na dapat ang mga hari, ang magiging hari ng Israel, merong gantong mga klaseng karakteristik. Or ito yung batas para sa mga hari. Kung babasahin natin yung Deuteronomy 17. So sabi po dyan, he must not take many wives. Dapat ang isang hari nyo, hindi madaming asawa. Or his heart will be led astray. Pag maraming asawa yung magiging hari nyo, mapapariwara ang buong Israelita. Ang hari nyo ay malalayo. Ilan po ang naging asawa ni Solomon? Ilan po? 700. Grabe, no? Imagine the wisest man. Because of his heart, sinunod niya yung kanyang puso. 700 wives and 300 concubines. 1 Kings 11 verse 14, the description of Solomon. As Solomon grew old. Di ba sabi natin, pag tumatanda ka, mas nagiging wise ka. Tingnan niyo po yung inyong mga katabi. Pag puti daw yung buhok, yan ay puno ng wisdom. Kasi marami na napagdaan ng mga experience. Pero itong si Solomon, sabi sa 11 verse 14, 1 Kings ba? As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. 1 verse 14. Can you look at 1 verse 14? As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. So sinasabi po dito, na yung dahilan kung bakit napalayo si Solomon. Kung bakit po napalayo si Solomon ay dahil sa kanyang mga asawa. Okay? Dahil sa kanyang mga asawa na kung saan ay napakaraming asawa niya, hindi niya alam ngayon kung sino yung i-please niya. Hindi niya alam ngayon kasi yung asawa niya pinaglilingkuran si Baal. Yung isang asawa niya pinaglilingkuran si Ashtaroth. Yung isang asawa niya pinaglilingkuran ibang Diyos. Para ma-please niya yung kanyang asawa, sasambahin ko rin tong Diyos ng asawa kong ito. Kaya lang, imagine, 700 ang asawa niya. Sobrang layo, sobrang dami ng kanyang kailangan i-please. That's why yung puso niya ay napalayo sa Panginoon.
after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God. Yung kanya pong puso, nawala yung devotion. Yun po yung dapat po nating ingatan. Yung devotion natin sa ating Panginoon ay makuha ng ibang bagay, ng ibang tao. Proverbs 4 verse 23, one of my favorite verse, above all else, guard your heart. Sa lahat ng bagay, ang ingatan mo ay yung puso. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang puso mo. Bakit? Kasi si Solomon, wisest man, napakatalino. Pero dahil sa kanyang puso, nalinlang ang kanya pong puso. Napariwara ang kanyang buhay. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng gagawin mo, magmumula sa puso. Kaya kung ano yung nasa puso natin, kung ang puso mo ay para sa Panginoon, ang gagawin mo para sa Panginoon. Pero kung ang puso mo ay nakatuon sa ibang bagay, ang gagawin mo para dun sa ibang bagay. Yun ang naging problema, yun ang naging downfall ni Solomon. The early part of his life, napakaganda. Napakaganda, very promising. Kaya lang dumating na siya'y tumanda, naakit yung kanyang puso ng napakaraming babae, napakarami niyang inasawa, naloko siya, sinamba niya yung ibang Diyos-Diyosan. Jeremiah 17 verse 9, sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. The heart is deceitful above all things. Ang puso po ay mapanlinlang. Ang puso po natin mapanlinlang. And beyond cure, who can understand? Kaya po kailangan po nating ingatan. Ingatan ang ating pong mga puso. Meron pong isang kasabihan, that love is blind. Sino po naniniwalang love is blind? Love is blind. Nawa po, wag maging bulag ang ating pagmamahal. Bakit? Because when love is blind, it feels right even when it is wrong. Ang tingin mo, dahil bulag yung iyong pagmamahal, bulag yung iyong puso, pakiramdam mo, tama. Maybe on the time of Solomon, pakiramdam niya, tama yung ginagawa niya. Kasi napakarami niyang asawa, pinaglilingkuran niya yung Diyos ng kanyang mga asawa, not knowing, mali pala yun. Okay? Kaya po kailangan, ingatan po natin ang atin pong mga puso. Sa atin pong, lalo na sa mga mag-asawa na naririto, guard your heart. Huwag mo pong hahayaan na yung puso mo mapapunta sa iba. Unti-unti nag-creep in, may asawa ka na, unti-unti may nag-creep in. May unti-unting umaaligid-aligid sa'yo. Ay, parang maganda yung aking katrabaho. Nako! Ingat po tayo sa mga mag-asawa. Kailangan pong sa mga babae, ganun din po. Hindi lang po sa mga lalaki, even sa mga babae. Baka may nakita tayong pogi na katrabaho, nililigawan tayo, unti-unti, ay hindi naman ko sinasagot. Ingat po tayo. No? Ingat po tayo. Because yun po yung nangyari kay Solomon. So for us na mag-overflow, para po mag-overflow yung love sa mga gifts, kailangan po ay mag-remain tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Sa presensya ng ating Panginoon. Maging lesson po sa atin, yung life ni Solomon, ingatan po natin ang ating pong testimony sa mga manliligaw, kung mayroong manliligaw sa inyo, o sa mga nililigawan nyo, mga nasa young adults, nawa yung manliligaw mo at ikaw ay, hindi yun yung maging dahilan upang ikaw ay maligaw. Baka kasi maging dahilan yun para maligaw ang landas mo. Kaya po, ingatan po natin ang ating pong testimony. Again, number 1, ano po yung number 1? Our words. Number 2, our gifts. Number 3, last na po ito, our actions and intentions. Our actions and intentions. Kailangan po, yung ating pong mga ginagawa should be filled with love, should overflow with love. Verse 3, 1 Corinthians 13, verse 3 says, if I give all I possess
Binigay ko lahat ng aking pagmamayari to the poor, para sa mga mahihirap. May ginawa ka, magbigay. And give over my body, ang aking buong katawan, ibigay ko sa lahat ng hardship na pwedeng ibigay ng mundo, that I may boast, para maipagyabang ko. Yun yung intention niya, magyabang. But do not have love, pero kung walang pagmamahal sa aking puso, I gain nothing. Wala pa rin akong na-gain or natanggap. The question right now, is our action driven by love? Yung action ba natin ay nag-umpisa dahil sa pagmamahal? Is our intentions genuine? Genuine po ba yung pagmamahal na meron po tayo? Last night of power, in-invite po natin ang bawat isa. Meron po tayong night of power tuwing Thursday. Sa ganap pong 6:00 hanggang I think 8 or 9 natatapos po tayo sa Night of Power. Last week, napag-aralan po natin yung ating pong Constitution. Sa ating Constitution, Article 6 na po tayo ng ating Constitution. It's about Brother Eddie's principle. Mga principle ni Brother Eddie sa ministry. At isa dun sa mga principle ni Brother Eddie is that the Jesus is Lord Church is born from the very heart of God. Alam po natin yon. Lagi pong inuulit-ulit sa atin ni Brother Eddie, ng ating mga leader, ni Pastor, na ang ministeryo ng Jesus Lord ay nag-umpisa sa puso ng ating Panginoon. And the sole owner of the Jesus is Lord, ang pinaka nagmamay-ari po ng Jesus is Lord, ay hindi sinumang tao. Hindi po pastor, hindi po si Brother Eddie, hindi po mga ministry heads, hindi CMT, but the sole owner of this ministry is Jesus Christ. Ang tanging nagmamay-ari ng simbahang ito ay ang Panginoon. And we talk about there na tayo bilang tagasunod ng ating Panginoon, we are stewards of God. Tayo ay ginawang katiwala ng ating Panginoon. At bilang isang katiwala, our action should be driven in love. Bilang isang katiwala, nandun yung pagmamahal natin for this church. Even tayong bawat isa naririto, you are a member of this church, isang kang katiwala ng Panginoon to love this church, to take care of this church. Our action and intention sa gagawin natin when we serve the Lord, it should be driven in love. That's why we need to take care of the church, its people, the resources, yung mga gawain ng simbahan, mga life groups, mga extension services. Kailangang ingatan po natin. When we want genuine love, kung gusto po natin yung genuine love ay ma-revive sa ating community, kung gusto po natin yung love ng Panginoon ay ma-revive sa mga komunidad na meron po tayo, importante po na yung ating pong mga aksyon na ginagawa, yung ginagawa po natin mismo sa ating komunidad, sa inyong mga trabaho, sa ating mga schools, mga universities, if we want the genuine revival of love happen in our communities, our action should be driven with passion for God. Kailangan po yung action na gagawin po natin ay nagmumula dun sa passion natin that we want to glorify God. Na gusto mo yung gagawin mo, nagbibigay ng honor, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ano? Walang hidden agenda, walang strings attached, kaya ka naglilingkod, kaya ka nagsuserve sa Lord. Kailangan meron po tayong sincere na puso. So why you give? Bakit ka nagbibigay? Why you help others? Why you serve the Lord? It's because of love. The best example na meron po tayo dito is the most genuine act of love na binigay ng ating Panginoong Jesus. When Jesus was crucified on the cross of Calvary, binigay siya ng Diyos Ama na dapat tayo yung mapako sa krus. Because of the consequences of our sin, hindi po tayo naging tapat sa ating Panginoon. But God made a way. His redemptive plan, na kung saan ay tayo yung ipako sa krus, tayo yung makaramdam ng kamatayan, dapat tayo yung papunta sa krus ng Kalbaryo
But si Jesus po yung gumawa ng paraan para po magkameron tayo ng kaligtasan kung sino mang manampalataya sa Kanya. John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Makikita natin yung pagbibigay ng ating Panginoong Yesus sa Kanyang buhay. That's the best kind of love. Yung action niya was driven with love. Yung action ng pagbibigay ni God sa Kanyang bugtong na anak was driven in love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. That action that He gave His only Son, bakit po? Dahil sa pagmamahal niya. The intention is genuine love. Ngayon po, malapit na po ang Holy Week. Ilang weeks na lamang po. March 25 to 31, mag-umpisa po yung Holy Week. 31, the Resurrection Sunday. Muli po nating aalalahanin yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, yung pagkakapako niya. May we always remind ourselves yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. So when you think about the love of Jesus na binigay sa buong mundo, kaya maisip mo sa sarili mo, hindi mo na kayang pag-isipan ng masama yung iba. Hindi mo na sasabihin ng masama yung iba. Hindi ka na magmumura. Hindi ka na magko-curse o hindi mo na mamalitin yung iba. Bakit? Kasi mahal din siya ng Panginoon. Lahat tayo yung mahal po ng ating Panginoon. God taught me, na past few months, tinuro ng Panginoon that He is a merciful God. God is a just God. He has justice, but God is merciful. Meron pong habag ang ating pong Panginoon. Kaya po kung meron po tayong mga first-timers na naririto, if ever meron po tayong first-timers na naririto, it's now time for us to accept that love of Jesus bringing unto us. Tanggapin po natin ang ating Panginoon. And as a followers of Christ, as Christians, nawa po ay magpatuloy po tayo dun sa pagmamahal na binibigay po ng ating Panginoon. Romans 5 verse 8, even when we were yet sinners, Christ died for us. Kahit nung tayo po'y makasalanan pa, nandun na po yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. He died for us even when we were yet sinners. Now, this moment, alam po natin, we are in the season of revival. God is reviving different churches, different movements, para sa greater glory ng Panginoon. And one of those things na gustong i-revive ng Panginoon is the genuine love sa ating pong community. Not the description of love ng mundo, yung lust, yung immorality, not those kind of love, not the corrupted kind of love, but God wants that kind of revival, of love, that biblical type of love, ang ma-revive sa ating pong pamilya, sa mga mag-asawa, sa ating pong mga anak, sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan, sa mga magkasintahan. May that kind of revival, that kind of love be upon us. At hayaan po natin, sabi nga po dito, revival, a call to passionate love. Huwag po natin kalimutan. Yung pinaka-importante yung pagmamahal, ay yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Yung passionate love for God. Again, yung ating pong verse, sabi po sa Matthew 22, verse 37 to 38, love the Lord your God with every passion of your heart. Lahat ng passion ng puso mo, ibigay mo sa Panginoon. It means, when you are passionate about something, kahit napahintuin ka ng mga sitwasyon, kahit napigilan ka ng ibang bagay, kahit na ikaw ay napakarami mong problema, still, nandun yung pagmamahal mo sa Panginoon. Because you're passionate, every passion of your heart, with all the energy of your being, lahat ng energy mo, ibigay mo sa Panginoon. And with every thought, lahat ng iniisip mo, that is within you. Lahat ng iniisip mo, sinasabi mo, lahat ng iyong pagkatao, ibigay mo sa ating Panginoon. This is the great and supreme commandment. Hayaan po natin, lagi po nating alalahanin
that we should have that passionate love sa ating Panginoon and love and compassion sa atin pong mga kapwa. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo pong lahat ay tumayo.